bumuto sa iyo noon, bakit pinahirapan ninyo kami? Binuto namin yan, akala namin, bubuti ang Maynila, yung pala, ibibinta pala yung tindahan namin. Silang dalawa ni Hani. Opo, ito lang ang uling doon. Araw at gabi po, nagtitinda ako ng uling doon sa baba ng palengke. Para, siyempre, ang pangailangan sa araw-araw sa eskwelahan, pambayad ng tubig ilaw, pambili ng gamot ng anak ko. Lahat po yun, doon namin kinukuha sa palengke sa Divisoria Public Market po. Pero lahat po yun nawala sa amin po. Ngayon po, ang trabaho ko na masuka na lang po ako bilang maghakot ng ulam para itinda doon sa karinderya nga pinapasukan ko. 300 isang araw ko. Ang itatanong ko lang, sabi niya sa akin, yung anak niyo na magti-teacher sana, Opo. ay hindi nakatapos. Gaano kasakit bilang magulang po yun? Siyempre napakasakit po. Yun sana ang makakatulong sa amin. Pag natapos na siya, hindi po eh. Tapos may sakit pa siya. Kailangan po siya operahin. Saan po kami kukuha ng pera pampaopera? Pag-aaral, wala po. Doon lang sa palengke. Divisoria Market lang po ang inaasahan lang namin. Wala po talaga. Totoo yun po. Iiyak pa ako kung hindi po napakasakit ang ginawa ni Isko at sa kanya ni sa amin. Sinarado ang palengke para kaming mga aso pinagtatabuyan. Kung magtinda man ako sa kalye para lang may pambili ng bigas, pinapalayas po kami ng mga barangay chairman, mga kagawad. Hindi daw dapat kami magtinda dyan dahil ano daw kami, lumalaban daw kami sa pistina, sa City Hall daw, nagdemanda pa raw kami. Markadong-markado na yung mukha ko dahil noon pa po nung nakuha yung palengke na ibenta na po. Ako po yung babae nga nagsalita nga nag-iiyak. Isko Moreno, bawiin mo po ang pagtinda sa palengke. Bininta mo po nga hindi ka nagpapaalam sa amin. Paano na yung mga anak namin makapagtapos? Hindi yan makapagtapos. May sakit po ang anak ko, bawiin ninyo. Mayor Isko, hindi sila po nakikinig sa akin. Kasi nga araw Oo, ako po yun. Drama Ngayon daw. matandang-matanda na ako. Siyempre sa kakaisip ko kung paano ko mabuhay ng mga anak ko. Doon lang namin pinagkukunan lahat. Hindi po ako nagsisinungaling, sabihin nila. Nagsilita po sila sa media nga kami daw sinungaling. Hindi po yun totoo. Totoo po ang mga sinabi namin. Ma'am, gaano kasakit sa inyo na willing naman kayo magtinda ng legal dahil nagbabayad naman kayo sa pwesto, pero napilitan po kayong gumawa ng illegal at magbenta sa bangketa. Gaano kasakit po sa inyo? Napakasakit po dahil pinatay kami. Pinatay kami. Ultimong chairman, mga kagawad, ayaw sa amin. Dahil sila siguro, ayaw ko kung anong nangyari sa kanila. Ayaw kami patindahin. Kaya ang ginawa ko na lang po, mamasukan na lang ako 300 isang araw para makabili ako ng pagkain sa anak ko, para mabuhay ko mga anak ko. Bayad ng tubig, ilaw, saan kukunin? Kung hindi ka magtatrabaho. Kaya yan lang po, napakasakit ang ginawa ni Isko. Sana Isko, maalala mo kami mga mahihirap. Kami ang bumuto sa iyo noon, bakit pinahirapan ninyo kami? Binuto namin yan, akala namin, bubuti ang Maynila, yung pala, ibibinta pala yung tindahan namin. Silang dalawa ni Hani. Walang puso sila. Tao naman rin kami, hindi naman kami hayop. Isko Moreno, kung nakikinig ka man ngayon, tao kami, may puso't damdamin. Hindi kami mga hayop. Ang Manila So, pinaganda mo ng gusto. Kami mga nagtitinda sa Divisoria, ipinalayas mo kami. Ang Manila So nga, para sa mga hayop, yun ang pinaganda mo. Kami tuloy nga, mga tao nga nagtitinda sa palengke, pinalayas mo. Dahil bininta mo yung palengke nga, hindi ka nagpapaalam sa amin. Hindi ka nakipag-usap sa amin, Isko Moreno. Hani Lacuna, Vice Mayor Hani Lacuna, noon yan sila. Pero ngayon, ang sasabihin ninyong mga sinungaling kami, hindi po sinungaling kami. Totoo yung sinabi namin. Dahil hanggang ngayon, naghihirap kami. Totoo yan po. Maraming salamat po. Ang last na po, umaasa pa po ba kayo na makakabalik po kayo sa pagtitinda doon? Gusto po namin, pag nanalo kami sa kaso, babalik kami ulit pagtinda po. Gusto po namin may tumulong sa amin kung babawiin ulit yung palengke po. Ma'am, ang desisyon po kasi nasa ombudsman na. Opo. Baka meron kayo panawagan sa ombudsman po. Ang ombudsman po, nananawagan po ako nga, Ma'am, Sir, dalian naman ninyo po dahil ang mga anak namin hindi na po nakapag-aral. Ang anak ko po, uoperahin ngayon, hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pera. Kaya dalian po ninyo, maawa po kayo sa aming mga mahihirap. Hindi lang po ako ang mahirap. Marami po kaming manininda nga mahihirap, natatakot po sa pistina.
yung nakabili po, natatakot sila magsalita. Pero ako lang po ang malakas ang loob magsalita sa media nga. Ganito ang sasabihin ko sa kanya, ma'am, hindi po ako bayaran na tao, ma'am. Baka sabihin ninyo, bayaran ako. Hindi po. Totoo yung sinabi ko. Anong barangay? Taga ano po ako, taga Maynila po ako. Hindi ko sasabihin, kaya baka mamaya sa daanan pa. Kasi dati po, nung nagsalita ako sa media po, inaabangan ako. May pulis nga bumuntot sa akin. Sinabihan ko siya, sir, hindi ako, sir. Sabi niya, bakit daw ako nagsalita sa media? Panira daw sa mayor. Sabi ko, ngayon, kung anong mangyari man sa akin, bahala na ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nakakaalam kung paano kami niloko sa mga taong namumuno sa Maynila. Maraming salamat. Ma'am, isang tanong po. Hanggang saan niyo po ipaglalaban yung mga... Hanggang sa wakas ng buhay namin, sir, ma'am, lalaban kami. Dahil yan ang kailangan po sa Maynila. Dahil wala na po ang palengke. Matagal na po kaming lumaban. Pero hindi po kami pinakinggan. Gusto po namin ngayon po, sana magising yung taga-ombudsman na ang kaso namin buhayin na po para ang mga anak namin mapaaral na namin, mabigyan ng justisya yung kaso sa Maynila. Dahil matagal na pong nakatulog yan. Ilang Ma'am, taon tama na po po. na Evan, ang pangalan niyo po? Oo, Evan Tayanis po. Okay. Ako po ang nagsasalita noon po sa Ano po tinitinda niyo sa market datan? Uling po. Uling. Oo. Kayo po, ma'am? Assorted po. May mga toys, may mga candy. Sari-sari. Uling sa akin sa araw, gabi uling. Pag araw po, kayuran ng nyog. Meron po akong mga panindang Kasama po gulay. sa market. Sa palengke po talaga ako nanininda. Pwede bang mahingi ako ng picture nung mga panahon na yun natitinda kayo doon? Kung meron man, kayo tatabi. Mayroon naman sir, kaso lang hanapin pa namin. Hanapin pa Ma'am, namin. Luma pa nga. saan po kayo kumukuha ng lakas ng loob para ipaglaban ng pinaglalaban niyo? Sana ko po nakikita ko yung anak ko kung manghihina po ako. Ang anak ko kawawa naman po. Kaya lumaban ako po para sa anak ko nga mapagamot ko. Mabigyan kung anong pangailangan niya. Kasi nag-aaral po siya eh. Nahinto po ngayon dahil sa ginawa ni Isko Moreno po pagbenta ng palengke. Sa ngayon, meron ba kayong naaaninag na pag-asa na mababago ang ganyang sistema? Siguro po, pag binuksan po ang ombudsman yung kaso naming nakapile po, yan na Siguro po. po, Yan ang ano, iniintay po namin. Nung nagtitinda kayo, malaki-laki yung kinikita nyo doon. Sapat na sapat po ba? Tama lang po, pambili ng gamot, pagkain sa araw-araw, pambayad sa tubig, ilaw, doon po lahat kinukuha. Yan lang po. So maganda talaga yung Oo. kita mo doon. Sige po. Maraming salamat po. Mabigyan sila ng hustisya at maipalo po yung kanilang isinampang kaso sa ombudsman laban po sa politiko na sinasabi po nila na nagbenta ng palengke diyan po sa Divisoria Market at sa iba pang lugar po sa Maynila. So dumulog po sila sa atin at napag-usapan po namin ni Atty. Ferdinand Topacio bilang chairman po ng Citizens Crime Watch na sila po ay tulungan.